here with us, Brother Edson Lacoran Closas. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Bless our church authorities, our benefactors, supporters, donors, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, ibubo mo ngadto kadila amahan. Father, I pray for our government officials, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable Valencia. Our ongoing expansions, our management, Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacy to our environment, advocacy to the less fortunate, advocacy for the prosperity and progress of all your people on this earth. Father, I pray that you may bless Altia Business Center, my loved ones, Alma and Tia, and the rest of our family members. Bless the Wishes of Love community. Bless all birthday celebrants, nagsalugan anniversaries, fiestas, nawadaan sa pagtupaglaom liguna, tanang nag-ablis lang TV set, radio set, nagsunod sa newspapers, internet, panalangin ni Amahan. Pabatia sa imong panalangin o grasya. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I claim and declare for the solutions of all our curses, problems, pains, troubles, hidran scientists. Heal us, Father, labi na ang sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa palit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please touch us, heal us in Jesus Christ, name of Nazareth. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Uban Señor sa mga kangil pulaan today, unto the Padua, all saints, mirabos, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus Christ name we pray. Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala San Juan kapitulo 1 46 ngadto og 51. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, mingon siya, ani ay tinuod gayud nga salita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kang igira sa wala ka patawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, mituo ka ba tungod lang kay mingon ako kanimo nga nagkita ko ikaw ilalom sa kang igira? Magakita ka unya og mas kibulungan paniini. Ug mingon siya kadila, sultian ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios magsakakanaog diha sa anak sa tao. Today we are celebrating the feast of Saint Michael the Archangel, patron saint here in our beloved town Hagda. Kini si San Miguel sa Revelation 12, 1-5 mao ni ang nakigbugno kang Lucifer. And Lucifer with his angels were defeated. Sa ito pa, kini si San Miguel atong tigpanalipod. Sa Hebrew 1:14, ang mga santos, mga angelis are sent by God for us, not only to intercede, most specifically sa mga
angeles kundili aron manalipod kanato. Sa Salmo 91 ningon diya si David, ang Dios gapadala og anghel kay matag usa kanato. Matthew 18 verse 10 ay anghel nga magbalantay. Muna kining anghel dako nigtabang sa atong tastag sa kakinabuhi, sa atong tastag sa kaluwasan. Usa ni ka prueba ebidensya unsa kadako ang gugmas Ginoo. Kay matod sa Ezekiel 18:23, dili malipay ang Dios na malaglag ang iyang anak diha sa kalayo nga walay pagkapalong. In order that it will not happen to each one of us, whoever you are. Mani rason, gipadal-an tag mga angelis. We have our individual guardian angel to be with us in our daily journey in life. Usa ni ka prueba, pagpadadaan gali ka gwardiya, padadaan gali ka bodyguard, padadaan gali ka og magtatabang, it means dunay nagpakabana. Ug ang Ginoo mao ang kanunay nagpakabana sa matag usa kanato. Gipadala si San Miguel Arcangel with all angels, archangels, mga kirubines for our benefits. Ingana kadako ang gugmas Ginoo. Kay kung natakihon tag sakit nay anghel mutabang nato ug panalipod, at takihon tag problema nay anghel nga andam mosagakay kanato. Kung takihon tag daghang disasters kinabuhi nay anghel nga mutabang og dasig kanato. This is it. Ang mga angeles prueba ni sa gugmas Ginoo. Gipadala aron tabangan ta sa tunga daw adlaw nga pagpanaw diining kinabuhiya. Unang, don't worry, because in every battle nga imong giagian, Ephesians 6:12, hidumdumi nga daghan og mga angeles, arkangeles nga naa sa imong kinabuhi. Andam pagtabang sa matag usa kanato. San Miguel Arcangel, uban sa tanang angeles, arkangeles, please do prayers for all of us. Please continue protecting us, be with us in our daily journey, despite of our shortcomings and limitations. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you for your loyalty and fidelity to our ministry. Ang Ginoo mo ay magapanalangin kaninyo. If you want more episodes through DVD, please grab your order, or else please order this book, 25 Spiritual Insights to Make Your Soul Incredible. Rest assured nga ang unod niini dako kay nigtabang to build your attitudes, to build your characters, to build you emotionally, psychologically, spiritually, and physically. Alang sa mga naituyo ni ubos nga lagad, please have an appointment with me. For those gusto og magpaampo, pre-request, counseling, try to connect to me by texting and calling 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Tay Marcelo, Anay Eteria Abusio. Pagpalain ka Tay Marcelo, usa ka retired police, and the rest of his years sa iyang kinabuhi, yan ang gigahin for the Lord. Thank you so much, Tay Marcelo Garcia. Nay Pining ug Tay Berilo Amora, negosyante ni nya kalis Nay Pining 20 years more or less official ni sa Garcia. Thank you also to Pari Andre and Sister Gina Andrade. Kining mga Andrade ato ning kapamilya ever since bag-o misagna kuyog sa atong konsultan sa Tiluhiya, si Father Josue Cadurna, suod sa nis mga Andrade. Manang Pari Andre, pagpalain ka, happy vista. Akong business partner, Mildred Bitancor, yang mga products, Abog Natasya, are available at Altia Business Center. Ang tindahan nga usas pinaka lowest ang presyo,
try. We have religious items, groceries, pure tablia, haplas sa atong business partner na Nida Escobilia, uban siyang anak si Atty. Easter, o yang amigo Atty. Prune, our legal counsels, o kapi ni Madam Flor of Duero nata. Then thank you Brinmil Aguilar. We went in Mahayag, Alicia yesterday, kay mitan-aw ta sa ilaw sab nga farm, at the same time ilang bag-ong rest house nindot kayo, ongoing ang ilang pagdevelop usab sa ilang lugar sa Mahayag, Alicia. Thank you also to Mayor Ayuban of Alicia and the Department of Agriculture for their shared seedling sa kape. Kanang kape, kanang gamon bag Nescafe. Natay seedlings dagan gikan sa DE tungod sa atong ongoing farming sa Alicia. Dongmins Albino, thank you for the dinner. We were invited. Crisons sa Pipista, Merspid of Toydol sa Pipista, atong kauban. Nay Luz, uban sang pinalanggang anak from Japan, Sister Bernadette. Mga kapamilya sab nato, didos tong studio. Thank you so much ninyo. Taylimon, napipista. Mga kagampang ubay, mga mukoy, mga alaba, mga lu. Sister Adil, Limit Diaz Garcia, Paribert, Laurenilia Pagpalain, Galientes family, ubas mga saunya. Be positive. O sa tanang mga kaigsoon nato diya sa La Union, welcome home. Mga Castrodes, Ginubay, mga Machilos, Flores and Alicia, mga Castulop, Candiay, taga-Kugtong, pagpalain kayo ng Diyos, Valencia, taga-Hinguog. This is the reason why I'm here, although we are celebrating our fiesta, niya ako nagwali, live, ninintak na, aron pagtimbayan ninyo, happy fiesta sa tagahagna. O tungod sa rason, sanglit ang atong network, dako man ta, we are expanding. Dagan man kaayo tag mga kaigsuunan nga naas kasitiwan, kabaryuhan sa nagkadiyang mga kalungsuran na gusto mamati sa ebanghelyo matag adlaw. Mao nang I know this is God's will nga magwali ko sa inyo karong atubangan. Magkaparian nga mga bisita from different countries, provinces, visitors who are here in Hagna, uban sa atong Kuraparuko, Monsignor Ignacio Reyes, ubas tong talang obispo, Bishop Patrick Tilparcon, ubas tanang kaparian sa Hagna, Father Biuds, Father Lumakang, tatay-tatay nato, Monsignor Orencio Ubak. Welcome. Sanggit ako, tagahagna man. Tagahagna. Munang, in behalf of this ministry, atong giwilkam ang tanang bisita. Prayer warriors, thank you for your constant prayers to our ministry. Please do prayers also to my loved ones. And benefactors, thank you for applying the law of duplication. Taikos in the school, thank you so much. Kay kayong mga tawana, naging kamot aron nga makakitag tabang. Thank you also to Rico and Mila Asibis. Thank you so much. Pagpalain kayong lahat. Tanang katawan sa Hagna, rejoice kay nalipay ang Ginoo nga nagsaulog ta sa iyang kapistahan nga gipaagi ni Senior San Miguel Arcangel. And people, wherever you are, na kanunay nagsunod nato sa radio, TV, internet, newspapers, simultaneously, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you sa inyong pagpaningkamot aron kining atong ministeryo mabuhi. Mga galanido diya sa Ginsularan and the rest of our neighboring towns, pagpalain kayo ng Diyos. Ma'am Alma, Luwayon, how are you? O ngay Lourdes Castro, pagpalain. Tanang nagpista, happy pista. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod
sa encounter between Nathanael and Jesus Christ. Why Nathanael and Jesus Christ meet each other? Because there was an instrument in order that this event will happen. And you know what? The person nga gigamit sa Ginoo aron nga kini si Nathanael iyang mahimamat si Kristo mao si Felipe. Meaning, there was an instrument, there was a person used by God in order that kini si Nathanael maduol ngadto kang Kristo kay matud pa ni Felipe, Nathanael, nakapalaga namo ang Mesiyas ato siyang adtuon, ato siyang duulon, ato siyang himamaton. You know what? The efforts of Felipe, according to our gospel, usa kini kapag painumdum sa matag usa ka nato, isip usa ka matuod nga Kristohanon. This is our duty to let other people know who is our God, to guide them, to lead them, or else to bring them literally, physically, to our Almighty God. Mao ni ang meaning sa atong pagkakristohanon. Atong ipaila ang Dios nga atong gituuan, atong gayra ng atong pamilya, silingan, mga tao sa atong katilingban, ngadtos Ginoo. Mao ni ang essence sa atong pagkakristohanon. We are called to do that. To help each other to be saved, to help each other to become progressive, to help each other to become prosperous sa kinabuhi. That's why, according to a wise saying, it says, we are born on this earth not to compete, but to complete each other, to help each other, to boost each other, to uplift each other. In other words, gipakakauta aron magtinabangay sa usag-usa for good, para sa kayuhan, para sa kalambuan sa matag nilalang. Believe me, once you can encourage, once you can lead, you can guide a certain person to God, that is the best move that you have ever made sa imong kinabuhi. Once nakatabang ka og usa ka tawo nga mabalik, maduol ngadto sa Ginoo. And you know what? You are called to do that. To lead other people, to bring other people, to guide other people to our living God. Why? Tungod kay ang Ginoo di man malipay nga malaglag ang matag tao. That's why 2 Peter 3:9 tasking pailob sa Ginoo sa tao. Ngano di sa gusto malaglag ang tao. Munang iyang gibuhong sa pailob, sa pasaylo, sa gugma ang tao. Mao na, if you can lead a certain person to God, like what happened to Nathanael, Nathanael found Jesus because of Felipe. Felipe became an instrument nga mainungdan nga si Nathanael nakakaplag sa Ginoo. I know God is happy if you will do that. I know God is happy if you can lead any person, anyone to Him. Kay ngano di man malipay ang Ginoo nga malaglag ang iyang anak. Ezekiel 18:23, di ko'y kalipay ang pagkalaglag sa usa ka tawo diha sa kalayo nga walay pagkapalong. And this is my conviction. Santiago 5:20, kung ikaw may mong instrumento for the salvation, for the blessing, for the progress of other people, you will be rewarded for doing that. And you know what? The law of echo, repeated sound, it is done. If you can lead, if you can encourage anyone to come to God, kay ang blessing nga nadawat ni nimong tao, ang conversion, transformation, ang grasya, ang favors ni nimong tao, kung atong i-apply ang law of echo, repeated sound, it will be bounced to you. It will be given to you. Ingani kanindot kung makatabang kag tao nga mahibalik sa Ginoo. Ingani kanindot kung makatabang kag tao nga makasugod sa kagulingong mga tiil, in order this person can stand alone
nga way tao nga iyang hasol sa iyang kinabuhi, iyang gisamukan o nasamok tungod siya. Siya ug ang Ginoo mao ang nagkasuod mong nakabarog sa siyang kaguling mga tiil. If you are an agent, if you are an instrument sa pagsugod sa katao aron makabangon siyang kinabuhi, panginabuhi, kung unsay blessings nga madawat ni nimong tao, it will go to you. It will be given also to you. Kung ang tao nga nawa, nasaag sa iyang espirituanong kinabuhi, imo matabangan nga maduol sa kamatuoran, magbag-o siyang kinabuhi, kung panalanginas Ginoo kay mong tao, mubanda ni mo ni. Mao nang this is my point. Damor nga daghan kang tao matabangan nga maduol sa Ginoo. Damor nga daghan kag panalangig pabor nga madawat as your rewards. This is biblical. St. James verse 5, chapter 5, 19-20. Nga rewardan ka, panalanginan ka, kung nahimo kang instrumento sa kaluwasan, sa pagasinso, sa pagkakaplag sa uban diha sa unsay angayan nga himuon sa ilang pagkatao. You will be rewarded. Ephesians 6:8, to be good it pays. Kung maghimo kag unsay angayan, maghimo kag unsay maayo, na anay ganti. And because of that, I am encouraging all of you people, whoever you are, na maningkamot nga atong membros pamilya, silingan, mga tao sa itong palibot, atong paningkamutan nga atong i-encourage padong sa Ginoo. Ngano? In that way, you can receive blessings. You can receive favors. You can receive progress. Kung unsay gihatag sa Ginoo sa tao nga imong natabangan, this is the law. It will go back to you. It will come to you. It will be given also to you. Mao na kung nakatabang ka sa katao nga mo prosper, mo asinso, mahimong haruay sa kinabuhi, palaban sa kinabuhi, mahimong fighters kinabuhi, persevering, kung unsay imong contribution nga maayo sa mong tao, wa ka nalugi, wa ka nagansi. Ngano? Unsay imong nahimong maayo nining tao, kung kintawhana pabor sa Ginoo, ang pabor ni nimong tao moabot na usab diha kadimo. Take note, strong man cares. Ang lig-on lamang nga tao maoy moatiman. Weak man never cares. Why? Because this person is insecure. Nga kung iyang tabangan kini mong tao, tingalig mulabaw panis iyaha. Tingali og maawngan siya. Tingali og mas superstar ning tawhana sa iyang kinabuhi. And I'm sure we have this belief, we have this attitudes, we have this mentality. We're afraid to help, we're afraid to do something, we're afraid to do favors to anyone, tungod kay mahadlok tang malabuan atong income, atong wealth, malabuan atong fame, malabuan atong dungog, malabuan ang atong pagkatao. Pero take note, only strong person cares, while weak person never cares. Meaning, kung mutabang ka sa katao nga malangit, mutabang ka sa katao nga mahimong positive sa kinabuhi, mutabang ka sa katao nga mahimong mindot ang ilang kinabuhi, kung mutabang ka sa katao nga makabangon gikan sa iyang downfall sa kinabuhi, believe me, you are a strong person. Pero kung mahadlok kang tabangan ng tawana, kay malabuan ka, ma-overpoweran ka, it is a concrete evidence that you are insecure of yourself. You are weak. And this is what I analyze. Pagkusgan ka, pwede mo gulitan ng usa ka butang, usa ka tao, aron imong i-uplift. Pero guyang ka, wag ikay kusog nga igunit sa tao o sa ka-object aron imong i-toss up, i-raise up. This is it. And I agree with this principle. Strong man cares, strong person cares, but weak person never cares. Mo nang ikaw sa imong kinabuhi, I am advising you in order that you'll become strong in your individual existence. Kay mao man giingon nga golden rule, Matthew chapter 7, himo ang gusto nimong himuon sa uban nimo, ay himoa ang di nimo gustong himuon sa uban nimo. This is my point.
Pag makakita kag taong nasaag, imo natabangan, taong down imo natabangan, tao nga na weak sa iyang pagtuo, sa iyang conviction, weak emotionally, imo natabangan, imong gitus up, or kay tawahanan nag-crisis financially, imong giasisan, gitabangan, or makasugod og uno. Although it is painful, believe me, sa panahon nga ikaw down, sa panahon nga ikaw nagkalisod-lisod, sa panahon nga ikaw adunay mga problema, disasters that are attack to you, that are attacking you, believe me, mo na golden rule, unsay mong gibuhat ka maayo sa uban, nasa mga tao gamitos Ginoo aron ka i-flip, aron ka tabangan, aron ka i-boss, aron ka dasigon pagbalik sa imong pagpanaw dinhi sa kalibutan. Therefore, Felipe was a strong man. Why? He introduced Christ to Nathanael and he encouraged Nathanael to come to Christ. It's amazing. Meaning, it was not an accident nga si Kristo ug si Nathanael nagtagbo. There was an instrument. And you know what? Personally speaking, I want to become like Felipe. Na sa atong adlaw-adlaw nga pagmantala sa Ebanghelyo, sa atong adlaw-adlaw nga pagwali sa pulong sa Ginoo, namasinta nga ikaw ug ang Ginoo magkatagbo along the way sa imong journey ni ining kinabuhiya. This is the reason why I'm always introducing God. That God is loving, forgiving, merciful. That's why ayaw pala sa Ginoo, ayaw kahadlok sa Ginoo, because He is a loving God, forgiving God. He will embrace you once muduol ka ngadto sa iyang mga kamot. This is the reason sigigdo pa si Kristo ang simbolo ana kay kinsay muduol iyang gakson. Ngayon sa igsuon ko, welcome. Ang amahan mo ingon, anak ko, welcome. This is it. And I know, Nathanael was welcomed by Christ. Not only sa statements ni Kristo, Nathanael, buutan ka, matarong kang Israelite, but I know, deep inside, sa kasing-kasing ni Kristo, abli kayo para kang Nathanael. When Jesus and Nathanael meet each other, do you notice what was the first statements of Christ to Nathanael? Mingon si Kristo, di ay tao nga tinuod gayud nga salita, ug hingpit ang iyang pagkamatud-anon. Mo ni giingon ni Kristo ngadto kang Nathanael. Mo ni ang impression ni Kristo kang Nathanael na may gingos portion. First impression will last forever. Anyway, this is not absolutely kayo sahay hukma tong tao according to his or her figure, pero beyond to that, kuha naman tayo gahom, sayop man data, malingon that judge the book by its own cover, kay kung imong hukman ng tao, pinaagir siyang forma, postura, the way he talks, the way she talks, probably, you might be mistaken sa unsay imong paghukom. Matthew chapter 7, ayaw paghukom, labi na kundi ka maghuhukom. Pero there are times nga kung makakita tago sa katao ug unsay ato nakita niya, mo reflect na sa unsay tinuod niyang pagkatao. Sometimes masakto natong impression sa mga tao, either good or bad impression. Mao ni ang nahitabo sa Ebanghelyo, Jesus was impressed to Nathanael. That's why when they meet each other, you know what? Mingon si Kristo ngadto kang Felipe, ngadto kang Nathanael. Nathanael, tinuod jud ka, buotan jud ka. And I know, deep inside, pertingipaya ni Kristo, and I am sure, nagidaig sad ni Kristo si Felipe for being an instrument ngano nga iyang nakaplagan si Nathanael. You know what? Mo ni akong pagilas Ginoo. Ngang iyang impresyon nato is positive. Ang iyang pananaw kanato affirmative. Ang iyang pagtanaw kanato perfect. Why? Apan ang pagtanaw sa Ginoo kanato
nindot, gwapo-gwapa. That's why Paul told Majos Ono Dos, all of us are equal in the heart of the living God. Kita bitaw pag natay moong project, gamon nato nga usa ka butang, malipay man ka magtan-aw ni kuman. Ug moingon dayon kas imong kaugalingon, uy, scientist man ko, no? Creative man ko, kamao man ko himo aning butanga. Ug mao sa ni ang akong panan-aw sa Ginoo, mo ni akong pagila sa Ginoo. Gigama ka nga dili aksidente, gigama ka gipuno siyang DNA, chromosome, genes, gipuno siyang gugma, gipuno siyang panalangin, gipuno sa grasya, gipuno sa pabor. Mao ni Ginoo akong nailan, mao ni Ginoo nga akong giwali. Paggama niya, He was not mistaken in creating you. Genesis 1:26. He created us like His nature, like His image. Mao nang wa gid sa masayop. Mao na kung tan-awon tas Ginoo bisan pag natay apan physically according to the version of this world. Sa panan-aw sa mga tao nakay diferensya, na deformities, na apan ang imong body parts, body organs, pero in the heart, in the mind of the living God, you are perfect. Because it will reflect to Him, the Creator, kung unsa kanindot ka na iyang produkto, iyang output, iyang outcome, sa iyang gahom, sa iyang gugma, mo reflect na sa Creator. Mabito nang ako, I'm encouraging all of you, please, ayaw tamaya ang uban, ayaw bugalbol ang uban, ayaw ipakaubos ang uban, ngano, kay imong gikaminusan ang nagama nila, imong gikaminusan ang Ginoo nga maoy nagbuhi, naghatag ng kagiyunan to exist on this earth. And this is it. When Jesus and Nathanael meet each other, do you know what was the first statements of Christ? Yang giingnan si Nathanael, di tinuod niya sa lights. Way sama kaniya. Hingpit ang iyang pagkamatiud-anon. And you know what? Nathanael was shocked. Magtutudlo, why you know me? Nganong kaila ka nako? Sapagat tinuod lang ang Ginoo kailas matagos sa kanato. Sirach 19:23, ang matas Ginoo masayag pa sa 10,000 kas siga kainit. Sa nagbagang adlaw mas tinaw pang matas Ginoo. Sirach 42:18-19, kay bawang Ginoo skanhi, kay bawang Ginoo karon, kay bawang sumaabot. Jeremiah 17:9-10, kabasa ang Ginoo sa atong kasing-kasing, kay baw siya kung unsa ang naas imong utok, kay baw siya kung kinsa ka sa imong kinabuhi. Therefore, I conclude, kita sa limuron, kanay problema, daghang pagsuway, daghang mga pagantos, kita siya sa imong mga human weaknesses, kita siya sa imong struggles, kita siya nga you are not feeling well, you are not feeling good, kita siya ron nga naglisod ka financially, kita siyang daghang kag utang, kita siyang daghang kag problema, kita siyang daghang pagsulay. Like what? He saw to Nathanael, iyang giing na sa Nathanael, kaila ko nimo, buutan ka, matarong ka, ngay sa light, I know God is doing it also to us. Di lang nato sa madungog. Mo nang He will use mga mouthpieces on this earth, spokespersons on this earth, mga pastors, ministers, ordained ministers, mga lay, to tell you na kamo, kung unsay gisulti ni Kristo, because Hebrew 13:8, si Kristo kanhi karon umaabot is the same Christ. Because of that, kung unsa iyang gilitok ngadto kay Nathanael, iyang giingna sa Nathanael, buutan ka, kaila ko nimo Nathanael, matarong ka, kaila ko Nathanael, nga ikaw matud-anon, no duplicity about you. Why duhang buutan ka? I know, the same statements, the same wordings, the same Jesus Christ wants to speak to you right now. The same wordings. What He said to Nathanael, God wants to repeat it today. Nining atong programa, gustong ginung-indon ka, buutan ka, matarong ka, perfect ka, puno kas pabor, puno kas panalangin. Mao man ang iyang kreasyon nato. Mao man ang iyang gibuhat sa pag-create nato. Mao man ang iyang design when He created individual on this earth. Gipuno sa iyang pabor, panalangin, grasya. In other words, on the other hand, kitang Ginoo sa imo karong pagkaikaw. Kita siya nga nag-struggle ka. Kita siya sa imo mga problema. Kita siya sa imo mga pagantos. Kita siya sa imo karong kahimtang. Because of that, do not worry. Ngano? Kay nakita mas Ginoo ang imo karong kahimtang, ang imo karong pagantos, ang imo karong makasakitan. And allow Him to do something for you. To
tuguting Ginoo nga may mulihok sa imong kinabuhi. Tuguting Ginoo nga tagaan kaniya og milagro, tagaan kaniya og pabor, tagaan panalangin. Kita bitaw as human as we are, magisod man tag himog usa ka butang pagwa ta kita sa sitwasyon. Pero magakita kita sitwasyon mo lang ang imong kasing-kasing bisag unsa ta ka tiga mahumok. Mo tabang kay taghimog maayo. And this is it. It is very easy for God to do something for each one of us, to each one of us. Why? Because He sees our individual situation in life. He sees us, our struggles, the disasters of our individual life, the crisis that we have in our individual life. It is easy for God to help us. Why? Kita man siya. Kita pag makita ta, dali kay ta mo tabang, pero dili, magduda ta, maglisod ta. And this is what I believe, because everything is clear. You is clear. God sees you. Mo nang di sa lisdan sa paghatag nimo sa unsay imong necessities, sa unsay imong gikinahanglan, strength, power, encouragement, inspiration sa imong kinabuhi nining taknaa. When I was Karnap 2005, I told God, Lord, kita ka. That was only my prayer during that year sa diyang naka-experience ko og second life. Sa imong problema, pagsuway, pag-antos, sa imong mga trahedyas kinabuhi, sa imong karong mga giagian nga di maayo, inang Ginoo, kita ka. Nathaniel was astonished, was surprised, magtutudlo, kaila di ka nako? Ingos Kristo, yes, wa pa ka tawgang Filipe, kaila na ko dimo, Nathaniel. When he heard that, you know what? Nathaniel was shocked, was surprised. Why? Jesus knew him, about his background, about his life. Mo ning akong puwen, kailang Ginoo sa matag usa kanato. Kita sa limuron. Wa malilong ang imo karong pagkatao. Wa malilong ang unsay imo karong pinagdaanan sa kinabuhi. Wa malilong ang imong sakit. He sees your infirmities, deformities, sicknesses, problems in life. Wa na malilong si Ginoo. Believe that He will do something in favor of you right now. Believe it. That was my prayer before. Lord, kita ka sa akong pagpalingkamot. I was a working student. Nagninda tag tabliya. I was Karnap, hold up. Gitiunan tag armas. Kay ba mo, giinar akong Ginoo. Kita ka Ginoo. Kita ka. Muna sa panahong down ka, sa panahong na kay mga pagantos, nang Ginoo, Lord, kita ka. Proof! In our gospel, si Nathaniel was shocked, was surprised, nganong nakakita si Kristo niya, dito kaos igira, nganong kailas Kristo niya. Ang concept ani, why wa mailis Ginoo? Why wa makitas Ginoo? Why natago gikas Ginoo? Imong maayong gibuhat, nakita na. Ang imong daotang gibuhat, nakita sa na. Munang kay nakita man ang tanas Ginoo sa atong kinabuhi, I am encouraging all of you, please do good always. Do the right thing consistently. Why? God sees you. Kitang Ginoo sa unsay imong gibuhat. If other people are not acknowledging your efforts, your good doings, the things that you have done, nga nagtukang sakto, do not worry. Why? Kay kitang Ginoo sa imo karong pagpaningkamot. Kita ang Ginoo sa unsay imong gibuhat nga matarong. Kita si ana. Mo nang do not worry if other people will not approve you, if other people will not appreciate you, if other people will not recognize you, because I know God is recognizing you, is approving you, is applauding you sa unsay matarong nga imong gibuhat matag adlaw sa imong kinabuhi. When Nathaniel and Jesus Christ meet each other, ingon si Kristo ka Nathaniel, buutan jud kano. You know what? This is the best nga imahin, senaryo. Kung kinsa mga tao nga atong ikatagbo, ikahimamat, ikaila, ang pirmi natong ingon, kapahan nimo no, butana nimo no, pagka genius nimo no, pagka nindot nimo biste ka nang mugawas mong bababa, pulos ba positive. I heard this sa youth encounter when I was very young.
nga ang opposite sa rejection is affirmation. Most of the people on this earth are rejected, or else all people experience rejections in life. Jesus experienced rejection, Mark chapter 6. Kita pod, individual pas, kasuwaytang na-intimidate, na-aggravated, kasuwaytang gi-reject, kasuwaytang rejected ta emotion psychologically, nauna nimong gi-reject ka ba? Gidaog-daog ka. Kung nauna nimong unfair ning tawanan nimo. Kasuway na mo gi-reject, kasuway na mo giduot unsay bation, di ba? Magsipiti ka, way lami imong pabinaw. Compare pag ingong kang gwapo ka, nindot ka og mata, nindot kag ilong, nindot kag biste, puti ani mong panit, kanang makadungog kag positive words ba? Although sometimes tingalig sobra na pakapi na, palabaw, handang bugal-bugal ba? Pero ang importante nga positive. Kung ingnon kag gwapa ang jadi tinuod siyang pananaw, don't worry, kasi pala sa Ginoo gwapa man ka. Iyo kag gwapo ka sa imong silingan nya di tinuod. If you will look your face sa mirror, tanaw nimo di man ko gwapo. Ayaw kagol, ayaw react kay gwapo man ka atubangan sa Ginoo. Ingnon kag buutan ka, unya mo tanaw ka sa amin, di mo ko buutan, maldito man ko. Ayaw ka react. Kasi pagkatinuod atubangas Ginoo sa tan-aw niya mo niya, sa tan-aw niya nimo, buutan man ka. Kay gi-create mo kas Ginoo. You were created ga buutan originally. Mao na ang nindot ay instead pag naatay ikahimamat, ikatagbo, ika-istorya, negative ang atong baba. Ilokdaw na to, atong birahan, atong komentaryuhan dayon. Wa ko kaangay sa imong bistiron, imong silina, way lami. Wa ko ganay sa imong make-up ron. Wa ko ganay sa imong presensya. Wa ko kauyo nimo imong sultian. Wa ko kauyo sa imong dagway ron. You know what? If you can hear the statements, I know, mubati kag silpiti si mong kagalingon, madown ka, maluya ka, kay negative good imong nadungog. Pero inig tagbo ninyo, ingnon ka, buutan ka, gwapa ka, gwapo ka, tanaw na ko nimo, genius ka, tanaw na ko nimo, positive ka, tanaw na ko nimo, nga, bisag dagag problema, palaban ka. You know what? Pag makadungog ka, og tao nga sama ni ini, maboost ka, ma-uplift ka. Nindot ang imong paminaw, nindot ang imong pamati sa imong kaugalingon that there is somebody who is uplifting you, who is very positive. A person who speaks affirmation toward you. Lami imong pamati, ganahan ka magpakabuhi, ganahan ka mupadayon sa imong panaw, ganahan ka musukol sa imong mga struggles. Compare kon birahan ka, lockdown ka, pasakitan ka. This is my point. If ever na mga tao who are indifferent toward you, kung mga tao sa mong palibot, negative o siltuhan, diha nimo, kung birahan ka sa uban, tamayon ka sa uban, pasakitan ka sa uban, I am very sure that the wordings of God, the statements of the living God, the words nga isultis Ginoo sa matag usa kanato are very opposite, are very different, like what Jesus Christ told Nathanael, like what Jesus Christ said to Nathanael. Yang giingnan si Nathanael, matarong ka Nathanael, no duplicity about you, buutan ka, tarong ka, tinuod kang Israelite. Kung ang uban nakaminos nimo, ang uban ni pasakit ni mong sulti, milukdown ni mo, kung ang uban unfair toward you, kung ang uban dili patas ng pagkatar ni mo, kung ang uban indifferent toward you, kung ang uban di ganahan ni mo, don't worry. Because the version of God is very opposite, is very different. If ever, why ni-affirm ni mo, why ganahan ni mo, why ning daig ni mo, ayaw ka mad. Don't be mad. Don't be sad. Ngano? Our gospel is encouraging all of us nga ang Ginoo iyang gidaig si Nathanael, nga si Kristo mi daig kang Nathanael, si Kristo mi uplift kang Nathanael. Meaning, don't listen to what other people are saying toward you. Instead, listen to the words of God. Listen to the positive statements of God for you, toward you. Iya kang anak, iya kang pinalangga, iya kang gipaboran, iyang plano daan nga mahimong prosperous ang imong kinabuhi,
ang iyang tinguha sa imo nga makabaton kag nindot nga journeys kinabuhi taliwa sa daghang mga pagsulay, mao ni ang gustos Ginoo nga ipadungog diha nimo. Like what Jesus said to Nathanael, Nathanael, buutan ka, no? Huwag iduda nimo, matinud-anon kayo ka. Pagkadungog Nathanael, sa iyang dagang problema, pagsuway, struggle, sa iyang pagkamakasasala, kay wa paguni siya tawag ang Kristo. Mao pa ilang pag-meet at this very hour, pilimiro pa nilang meeting, pilimiro pa nilang encounter, pero tanawang baba ni Kristo, positive kaayo toward Nathanael. 1 Peter 2:21, ingon si Pedro, atong sundugon si Kristo. Positive kayo sa iyang gikay mamat si Nathanael ug kini usa ka indikasyon, usa ka pailumdom kung kinsa ang atong ikay mamat. Sultiig positive words, affirmative words, dasiga i-uplift. There are people who are always texting me, who are always sending their messages sa internet. Wherever I go, sila mo yung brother, I was listening to you. Ganahan gid ko maminaw nimo brother, ganahan gid ko maminaw sa pagtuluna sa Ginoo. Padayon brother, kabaw mo unsa akong gibati ang magsubo ko, suslipay kayo. Labi nagmoingon ning akong ikatagbo wherever I go brother, kadadlaw gid ko maminaw nimo apil pagkadlawon sa atong every dawn episode. Daw ma-apply pa nga akong kasing-kasing compare makadungog ko brother, di ko ganahan si mong wali, di ko maminaw nimo brother, wa na may panahon na sakitan ka. Kay negative man imong nadungog, pero positive ganahan ka. Si Kristo positive yang gisulti kang Nathanael. Unya si Kristo sa unag karon maura, mo nang positive ang gisulti sa Ginoo nimo. Kay mao mo unsay good news sa Ginoo nimo, ikaw buutan, ikaw iyang giayo na, ikaw iyang gimilagruhan na, ikaw iyang gipaboran, ikaw iyanang gitagaan sa unsay imong gusto. Mao ni positive good news, mao ni ang good news, mao ni positive words nga gisulti sa Ginoo nimo karon takda. Una kunay mga taong bidyag sultian toward you, don't mind. Inay mo kagulingon, idsel, timan kung bidya ang gisultis mga tao sa imong kinabuhi, sa imong palibot, doon natuwori. Kay ang Ginoo, positive, affirmative, nindot ang iyang gisulti kanimo. Inganaa ang imong kagulingon para maboost ka. Kaya naman mga taong bidyag sultian toward you, pero ayaw ka goal, kaya na Ginoo, positive man pod ang iyang isulti nimo. Asa man ka, gustong maminaw sa negative sa positive. Kinsa may gusto nimong tuan, ang tao o ang Dios? Munang ako, nagtambag ninyo, kabaw kong na-intimidate mo many times, kay baw kong gilockdown mo, kay baw ko nga nakasuway mo rejections, kay baw ko nga dagang panahon nga down ka emotionally, down ka psychologically, because there are people who are indifferent toward you. Do not worry, like what Jesus did to Nathanael. He spoke to Nathanael. He told Nathanael, buutan ka Nathanael, why do that? Wow, it's amazing. Muna kung tao negative o baba, don't worry. Don't mind. That permit this person to hurt you. Instead, listen to God. Listen to Him. Kay positive siya o gisulti nimo. Sige siyang ingon, anak, pinangga tika. Anak, buutan tika. This is what I'm doing to my little daughter, Tia. You know what? Every now and then, I hug my daughter, I embrace my daughter, anak, I love you. We love you. With your mom, I love you, nak. Gwapa gi kanak, no? Buutan gi ka, nindot gi ka musayaw ba? Oh, bright yung ka, mo nagpirmin ako gisulti sa akong anak. Kaya amahan ko. Ang agmi ko, bidya di kagnaw nak no? Bugo gi kanak no? Huwag kay gamit nak no? Sus, kay Mateus, yung anak yung dako. Mahit na sa ako Di naganas ako Pero kabaw pirmi. Positive ang akong isulti sa akong anak. Kaya amahan ko. Ako maoy amahan. Kumbaga, dugo sa dugo, unod sa unod ang akong anak. Munang proud kayo ko sa akong anak. Kaya ako ng anak. Proud kayo ko sa ubang din ako anak. Samot ng akong anak. Anak kas Diyos. Proud sa di mo. Munang di sa musultig negative toward you. Ang tao mirot, makasasahagin ka. Pero ang Ginoo, anak, buutan ka. Nakaisala, pero kay baw ko, along the road, along the way, mamatured ka, magbago ka. Ang tao mingon, abidya di kagnaong. Yung Ginoo, anak, ayaw paminaw nila, gwapo ka, ako'y imong creator, look at me, powerful, I am God. I am creating you perfectly. Yung uban, ikaw, wag ikay gamit. Yung Ginoo, anak, don't worry, if you heard that statements, gamit ka.
gusto kong gamiton tika. You have a divine assignment on this earth to fulfill. Duturi anak. Ang uban mingon, wagi ka hinungdan. Yung Ginoo, anak, ayaw paminaw nila, manungdanon ka para nako. Probably the people in Israel told Nathaniel, wa ka hinungdan. Nathaniel, wa ka, plastic ka. Pero si Kristo, pagtagbo nila, ingon sa Kristo Nathaniel, buutan di ka, no? No duplicity about you. Pagkabuutan ni mo, Nathaniel, ganahan yung ko. Ni mo, Nathaniel, mao ni ang akong concept, mao ni ang akong point, my dear people of the living God. Nga, ang tao lahig version, negative, probably sa imong kinabuhi. Musulti siya di maayo sa imong kinabuhi. Musulti siya o di makalipay sa imong pagbati. Mao ni ang tao sa imong kinabuhi. Pero ayaw kaguol kay ang Ginoo. Pirmi kaingno niya nga, anak, mahal ti ka, pinangga ti ka, buutan ka, kay bao kong magbag-o ra ka. Anak, I am very proud of you. Anak, come on. Rise up. Be positive. Go ahead. Look forward. Ang tao, ayaw na padayon, wala na kiwinta, wala na hinungdan, uhay ng tanan. Ayaw na. Paghilak niya, pag binatay, ang tao lahi, kay birahon mo ka. Pero ang Ginoo, ibus ka, dasigon ka. Mao na, if ever, way taong mo appreciate mo, way taong mo daig mo, way taong ganahan mo, ayaw kagool. Kaya ang Ginoo, ganahan mo. Ang Ginoo, sige daig mo. Believe kayong Ginoo. God believes on you. Believe me. He's very proud of you. Proud sa nimo. Ang uban, di na proud di mo, di na mo believe niyo, pero ang Ginoo, sa anak, tika. Ako, di dako mo kong salig sa anak. Ang anak mo sayaw, pasayaw na mo. Mga pilugon sa activity sa public or in the society, among suportahan. Ngano, ako, dako kong believe sa kong anak. Dako kong salig. Tao kong aman, mas butang Ginoo nako, kabaw ko. Nga maunay, pagbati, pananaw sa Ginoo sa matag tao, sa matag usa, ni ining kinabuhiya. Ingo sa Nathaniel, kaya dali ka na ako Ginoo? Isa, yes. Wa makaplaging Filipe Nathaniel, kailan ako nimo nakit-an mo nga nagtuking-tuking, nagistorya das ilawns kaing igira. Ingon si Nathaniel, ikaw gyud ay ang Mesiyas. Ikaw ang hari sa Israel, anak sa Dios. You know what? This is what I believe. Ang tao galing makadungog og positive statements, unsa po iyang nadungog, iya po nang ibalik. Di ba nagados Nathaniel nga ginan sa Kristong buutan ning tawana? Filipe, buutan ning tawana, way duda. Usa kay Israelite. Unsa po gisulting Nathaniel pagka-surprise niya tungod sa yung Kristo, nakit-an siya ni Kristo og si Filipe sa kang igira. Iyon si Nathaniel, anak ka sa Dios, hari ka sa Israel. Mao ni ang akong point. Kung unsa gali na dungog sa tao nga positive po na iyang iuli. Pero negative gali nga dungog, negative po na iuli. Muna kung gusto ka nga dili mahimong negative ang tao sa iyang pakitungo in dealing anyone, in associating anyone, try to make this person bitter instead to make this person bitter. Himuan ning tawanang maayo instead imong himuon ang iyang kinabuhing pait. Gipakataw kas kalibutan kay dakog salig ang Ginoo nang matagtaw sa imong palibot, imong himuong bitter, imong nindot ang kinabuhi. You are not born on this earth aron himuong pait nimo ang uban, imong tiwasan, iduot, i-discourage sa kinabuhi. Look at what happened when Jesus appreciated Nathaniel in reverse, in return, as a sort of his gratitude toward Christ. Yang giingnan si Kristo, ikaw anak sa Dios, Christ, ikaw ang hari sa Israel, magtutudlo. This is a cycle. Because Nathaniel received positive statements from Christ, kasi tabo, may banda po ni ngadto ni Kristo nga positibo sa iyang gisulti kang Nathaniel. This is a cycle. Positive cycle. Kanang po negative cycle. Og kasabaan ka, mga sabab po na. Og imong kaigtan po ka. Og insultuhon mo na, insultuhon po ka. Mo nang speak positive words. Ngano?
This is a positive cycle ug mao ni ang nindot ko na as pamilya. Ang bana positive og statements, ang asawa positive, ang anak positive, ang gugma will become turning around, will become roaming around, will reign sa matag pamilya. That is a positive cycle. Pero gali og pizza kagisulti, negative pamalikas, ang negative cycle maoy nagtuyok sa imong kinabuhi, sud sa imong pamilya. Kay this is a law of iko unsay imong gisulti mo banda. This is it. Si Kristo positive magisulti kang Nathaniel, pagsulting Nathaniel, positive po di sa butan ka Kristo, anak kas Ginoo, ikaw ngari sa Israel, ang nindot ani, sadyang nagsulti si Felipe Nathaniel, ilams kang igira, according sa mga biblical scholars, ang kahoy is a symbol of light. This is what I learned. Maudang pagtuking-tuking ni Felipe Nathaniel, ilams kang igira, usato kahulagway nga nakabaton sa kinabuhi. And you know what? It was true. Because, wa ko kadungog kung sa ilang topic, pero I'm sure, ang output man akong concern. Kay after the talking, after sa ilang meeting, Felipe and Nathaniel, unsay tabo, gibit-bit mang Felipe sa Nathaniel ngadto ni Kristo. Tanan natin ngadtoon. Human sa nagsulti, therefore, ang ilang topic, ilawms kang igira, si Kristo. Ug mao ni ang nindot, kung kinsa atong ikahimamat, ikatagbo, ang atong topic, Ginoo. Ang atong topic, maayo. Ang atong topic makatabang. Rich man, while having a meeting, drink little coffee, talk much about business. Poor man, pobreng tao, drink a lot of coffee, talk little about business. Opposite. Yung puuban, poor people, poor in intellect, talk other people. Wise people, never talk other people, kundi ang ilang istoryahan, ang Ginoo or ang ilang negosyo, ang butang nga makaayo. Ang ego ra dag pangisip, according to our standard on this earth, magisgot og third person, maghisgot og ang tao, kumbaga, manggibak na. Pero mga intellectual people, adit na magisgot og ang tao. Ang isgutan ilang kaugalingon, or else, ang Ginoo, or else, ang negosyo, unsaon parang mulambo. Si Felipe Nathaniel, ang ilang topic, si Kristo. Si Kristo, ilang topic. Mauna, kung nasa ta, makaabot, kung kinsa atong ikaimamat, kinsa atong ikatubang, kinsa ang atong ikaistorya, talk positive things only. Labi ng Ginoo, Matthew 18:19-20, duha tulo magtigom sa kong pangalan, ingon si Kristo, na ako sa ilang taliwa. Mo nindot ko magtapok, ang isgutan maayo, ang isgutan matarong, and it is a replica na intellectual ka kung magisgot ka og maayo, magisgot ka Ginoo, magisgot ka sa mga maayong pangitabo, kung dili in reverse, according to a wise man, ang intellectual magisgot og maayo, while ang mga poor intellect people, poor in intellect, magisgot og laing tao. Si Felipe Nathaniel, si Kristo ilang topic. Mao nang bisyur nga kung magtagbo asa ta magtabok-tapok, magisgot lang tag unsay matarong, unsay makaayo, unsay makatabang. This is my recommendation. Talk the champions of the scriptures like David, he defeated Goliath, Samson, although he was fallen because of Delilah, he rose again, he rise up. He started a new beginning of his journey. Talk about Moses, na naghatag og kagawasan sa mga Israelites. Talk Abraham, Genesis 22 ngayang gi-offer ang anak si Isaac as an offering. Talk only the champions of the scriptures. This is my recommendation. Or else, talk the lives of the saints. Magisgot sa mga balaan, or else mga hero sa atong kapanahunan. Kining mga nindot o achievements pwedeng isgutan. Kay ngano, it can energize you. It can fuel you to become positive, to become
karidyo sa imong kinabuhi, pero magisgot imong dautan sa usa ka tawo, bidyang hitabo, bidyang panghitabo, bidyang padong mahitabo, wa gini katabang sa inyong kinabuhi. Mao nang please talk about God, the champions of the scriptures, the champions of our society, the winners of our society. Talk them. Talk about their achievements. Giun sa nila, nindot na. Like Felipe Nathaniel, they talk about Christ. You know what? Mingon si Kristo Nathaniel na siya ka, kaya nakitaan mo na ako bisag layo, mo ni tinod, ang Ginoo magkakita bisag asa kang dapit sa suok sa kalibutan. The distance between Christ Nathaniel and Felipe was very long, kay lagyo ko ding mga dapit sa Israel. Dako kayong lugar, pero kailas Kristo Nathaniel, kailas Kristo kang Felipe. Nasyak si Nathaniel, nganong nakitaan sila kaong igira, nga sikreto ras lang nagtagpo. Usa ni ka indikasyon nga sa Dios tan ang tinaw. Ingon si Kristo, Nathaniel, listen to me, makakita pakag mas kay bulungan niini, maabling langit ang mga anghel. Munaog, musaka. The angels of God ascending and descending. You know what? This is the scenario of the Holy Eucharist. For us Catholic believers, I would like to emphasize, during the celebration of the Mass, God is descending minaog while people are ascending. Mitos absent kagulingon by the power of God. Munang there is union. Mabata ng Holy Communion. Koinonia, panagiusa, unity, both God and man during the celebration of the Holy Eucharist. This is our belief. In other denominations, sa ilang mga worship, ilang preaching, prayers, ilang ampo, diha po nila gituan nga sila natagbo sa Ginoo, na unites Ginoo. Ug mao pa kung pagtuo, every prayer nga atong gibuhat, that is the avenue diin kita o ang Ginoo nga atong giampuan nagtagbo. In prayer we meet God. Sa pagampo atong gikatagbong Ginoo. Listen to me. Heaven is not closed but open. Angels are descending and ascending, nagsaka kanaog. My point is simple. Heaven is open. Listen to me. Is open for your healing, is open for your miracles. Heaven is open for your financial breakthrough, in your individual momentum sa mong kinabuhi. Heaven is open for your sight and fevers. Heaven is open for your salvation. Heaven is open for the answer of all your petitions and prayers. Take note, ingon si Kristo, heaven is open, ang langit abli. Because of that, you are welcome in heaven. Abli good. Heaven is not closed. Listen to me. Because heaven is not closed, therefore, ang mga pabor, panalangin, healing, milagro, grasya, tubag, tumapag-ampo, are given, are raining, nag-ulan og panalig pabor from heaven. Kaya ang langit dili close. Kung abli ang langit, ingana kaabli ang kasing-kasing sa Dios kadibo. Because of that, ang panalangin, milagro, pabor, ihatag di mo na. Listen to me. First statements ni Kristo, ingon si Kristo, Nathaniel, buutan ka, kaila ko nimo. Ha? Magtutudlo? Kaila ka nako? Na-surprise siya. Pero ingon si Kristo, Nathaniel, napay mas katingalahan ana. Ang langit maabli. This is my point. Kung nakadawat kag little surprises, God is not contented for that surprises. He wants to big you. He wants to give you rather a big surprises sa imong kinabuhi. He wants to give you more surprises. He wants to give you more wonders, blessings sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo pag manghatag dili gamay. Yun siya, Nathaniel, nasya ka. Nga, kagamay. Naidako. Langit babli, kita ka. Magkanasa ka kanaog, mangangil. Ang concept nako, may analysis. Ang Ginoo di gana manghatag og gamay nga pabor. Di sa gana manghatag og panalangin. Do you remember sa usa ka babay in the Gospel of Matthew, in sa Ginoo, tagay kog mumo. Iro bitaw magkakaon magmumo. Ingon si Kristo, babay, di ko manghatag og mumo. Gusto ko, di mumo, kanang platong mismo og sudan og pagkaon mo ni akong ihatag nimo. Meaning tibuok nga gugma, tibuok nga kaluoy, tibuok nga pabor, tibuok ka pasaylo. Kay babae that time pagano, kanay woman was not accepted by the Jews.
Mo na akong pagtus Ginoo di sa mga tagamay, mga tagsagdako, mga tagsagdakong milagro, dakong pabor, dakong panalangin. Kay si Nathaniel bitaw pili mo na surprise man, yung sa surprise ka kagamay. Napay dako Nathaniel. Sa pa ang Ginoo? Things ang Ginoo ganauna ug dako. Tungod kay mo reflect na unsa sa kadako, unsa sa kahalangdon, unsa sa kagamhanan, unsa sa ka-powerful, ug unsa ka kabalyable. Mo nang di siya gustong tagaan kag sinsalin, di siya tagaagmumho, di siya gusto ana. Gustong tagaan kag dakong pabor, dakong panalangin, dakong grasya, dakong kwarta, dakong achievements. Gusto siya dako. Si Nathaniel bitaw iya manggiingnan, na gagamayan ang imong gikatingad-an. Di dako Nathaniel. Meaning ang Ginoo gusto dako nga panalangin. Why? It will reflect to him the giver. Dako siya, halangdon siya. Unya, di ka niya mantiniran tungod kay pinangga kanyang anak dinhi sa kalibutan. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, Healer, Provider, the source of all your miracles. Take note, si Nathaniel, natinga, na-surprise, yung Kristo Nathaniel, makakita pa kag mas dako ani. Meaning, ang Ginoo naghunahuna ug dako nga pabor, panalangin, grasya diha nimo. Wherever you are, claim it, believe it, in Jesus' name, as I declare, healing, miracles, blessings. Hallelujah. Happy Pista, people of Agna, Viva Senyor San Miguel. Glory to God in the highest. Saan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, the word has been fired to it. God loves you.